Toro ko, Meg. Pagtoro ka, Meg. Diyan naman ka, Meg. Ta, Gigi. Oh my God. Grabe. So yan, ano na lang kami. Nag-decide na lang kami na mag pack up and umuwi ngayon kasi medyo tumaas na yung tubig doon sa ilog. Kasi malapit lang yung ilog doon sa camping area namin. So baka umaapaw siya. Panigurado na lang for safety, although bumaba naman yung tubig na, pero for safety na lang, baka mamayang gabi grabe yung buhos ng tubig and kapag halimbawa natulog kami, baka hindi namin mapansin na tumaas na yung tubig. So camping namin 3 days and 2 nights. Tama na, 3 days and 2 nights. Okay na, not bad. Yun lang, ulan talaga buong camping camping trip na. Pero not bad, okay na. Next time dapat up, Meg. Okay. Kasi mapagasolina lang ko karon, mga mag 2 bars na lang akan nga no. Okay. 200 kilometers. Kamusta ang antena, Meg? Way pa man natumba? Ayo gate mayad, very good. Yung issue kasi dun sa antena ko na binili is yung magnet niya. Yung magnet ng antena na binili ko sa Baofeng is hindi masyado madikit. Natatanggal siya pag highway speeds na. So yung ginawa ko is naglagay ako ng neodymium magnets kasi meron akong parang tablet ng parang tablet na yung bilog na tablet. Yan yung ginamit ko na mga neodymium magnets, mga 8 neodymium magnets. So tigda dalawa kada side ng bilog ng antena sa baba. So yun, medyo makapit na daw, hindi na siya matanggal. Pero bumili ako ng bilog mismo na neodymium magnet na talaga, na rubber coated.
para hindi na hassle magtanggal. Kasi pag tinanggal mo yon, naiiwan yung mga neodymium magnets, naiiwan siya sa sa sasakyan, sa metal frame ng sasakyan. So kailangan mo pang isa-isahin na kunin yung mga dumikit or naiwan ng mga magnets. Kailangan pang isa-isahin na kunin, medyo hassle na. So yung binili ko noon, na siya, isang buong na lang talaga siya, isang buong magnet na lang talaga siya, para isang tanggalan na lang. Then nalagyan ko na lang ng epoxy para na siya, one antenna na lang, one magnet na lang talaga siya. Mapagasolina na lang ko danay Meg. Diyan lang ko mapagasolina, wait lang. Nasira pa yung camera natin, yung USB port ng power bank natin dun, dahil sa bag ko siya nilagay kasi. So next time dapat external na battery na lang. I mean, sa labas dapat ng bag yung battery natin para hindi siya baliko. Nabali yung hindi mabali yung wiring. Nabali yung niya, yung USB port, natanggal talaga yung USB port na connector niya ng natin, ng power bank natin sa kanyang board. Pagtoro ko Meg. Wait. Tayo ito maglibot. Then kamo anak kalabay ra kamas tay-tay? Sabay, pasro nagliko ka wala kay na. Waay gid eh. So now. Ato ra kita taw matikita ko ma. Diyan. Kita tra kamo, di ako sa unahan nyo. Okay, okay. Sige, sige. Ginamay. Yog. Thank you again, Meg. Ay gid. Buti nagkita kami. Sa bypass road, di ko napansin yung bypass road. Oops, ang taas. Yan, dito na kami. Yay. Grabe grabe yung baha. Wow, may naayos sila dito ng kuryente. Nasud sa ibahay na kami. So yung ibahay na daanan doon, yung parang forest. Ang ganda ng doon. Ang ganda ng tanawin doon. I mean yung vibes.
Grabing lamig dito. Okay pa naman yung camera natin. Yung problem is yung fogging. Hindi ko makita kung nagpa-fog siya ngayon. Pero okay lang. Next time mag-camp kami doon, mga summer dapat, para pwede makalangoy doon sa dagat, doon sa ilog. Langanin lumangoy doon ngayon. Grabe yung baha doon. Baka tangayin pa ako ng baha. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Ang ganda talaga ng vibes dito. Oh, stig. Amazing. Ang ganda. Ang ganda ng vibes. Napakalamig. And chill lang. Yan lang, umuulan na. Okay lang, naka-raincoat naman tayo. Yung bag nga lang natin, hindi ko pala nalagay yung ano niya, cover niya sa bag. Sige lang. Oh, ang ganda talaga ng ano dito, ng vibes. Amazing, amazing. Yeah, exit na kami. Nakalampas na kami sa bahay ng mga kakahuyan. May gasunod, ginasundan pa kami nga truck. Okay, Meg, no problem kid Meg. Ate, gyara kami Meg ah. Ta. Sunod naman tas truck. Pero so far dun sa Ekings, maganda yung ano nila dun, lugar nila dun. May kompleto kompleto sila dun sa mga amenities. Amenities ba yung term dyan? Yung CR, yung tubig. Ay, sa tubig na inumin, hindi ako sure kasi may dala sila eh. Sila Dave, meron silang dalang tubig eh. So hindi ako sure dun sa tubig kung meron silang binibenta din. Pero maganda yung lugar, malapad siya. Napakalawak. And pwede kang maglagay ng tent doon anywhere as long as okay yung panahon. Ay sorry, dito bypass. Okay. Oh, bypass road. Dito tayo dadaan sa bypass road.
Okay, okay. Ayos lang, Meg, no problem. Hmm? 1:30 PM na pala. Grabe yung oras ah. 126 kilometers pa yung need natin i-travel. So mga 2 hours and 30 minutes pa. Estimated time arrival natin 3:59. Mga 4:30 na siguro kami makakauwi. 4:30 or 5. Tigayon Hill. Nandito na naman tayo sa pinakamahabang tulay. Anong pangalan ng tulay na to? Kalibo Bridge. Eh. Ay, ano nambal mo, Meg? Ah, hindi ko, hindi ko. Yala ko malat lang ko, Meg. Ay, no entry. Sarado. No entry nga ni. Shit. Okay. So. Buka-buka ang aragyan. Shit.
buka. Ang daming biyak ng ano dito, semento. Oh my god. Oh my, dito na tayo. Bypass road nga, pero ang dami namang biyak-biyak. Pero okay lang, at least madaanan pa rin. Sarado yung ano dun, yung pa left turn, sinarado nila. Grabe yung biyak-biyak ng daan. Okay. May DB naman tayo, so okay lang. Kaya to. Checkpoint. Hmm? Bawal magbilin motor sa lakyan. What? Oy gali ko, oy ko gali na sok-sok mi nga na radyo ko mi kan, nalipatan ko. Andi oy ko na sok-sok. Kaya saya, sige Meg, tawag lang ko. Tawag ka lang ko na po nabit man. Sige, sige.
nagyaran? Ano dyan? Ano gagawin dito? Mga oras kabot, mga before kay 8. Ay kaso, biskan magabihan ko, wagit problema. Biskan masraman pa. Wagit problema. Wala naman ko tagtunan ng iban.